maayos. Wala pa akong pandinig eh. Hindi pa dinidinig if it is sufficient in form and substance. Nauna po yung fourth complaint. Hindi pa sa aking pananaw bilang abogado, illegal po yung ginawang proseso. Sapagkat nauna yung complaint 1, 2, and 3 in terms of the date stamped on it and in terms of the time that it was received. Kailangan first things first, unahin muna yung complaint 1, 2, 3 bago yung 4. Pero alam naman natin nanakawin nila yung pangalawang Pangulo kay Vice President Inday Sara Duterte. Nanakawin ng 300 elitistang mangbabatas ang mandato ng 32 milyong Pilipino. Nanakawin po nila yan. Hindi lang pera natin ang ninanakaw nila, pati po ang posisyon ng pangalawang Pangulo. Kay Gwen Pegon, Attorney, pwede bang gamitin yung video nung Kong sa Caloocan para mapawalang bisa ang impeach? Hindi ko alam kung ano yung video na yun. Pasensya na ho kayo. Kay Nurulaji Caron Kader, Attorney Vic, meron ba kaming ipangamba sa impeachment ni Vice President Sara? Lahat po tayo dapat mangamba sapagkat nagkampi-kampi yung mga elitistang mangbabatas at yan nga ho ay nanakawin. Kita rito, lantaran, pati ang pangalawang Pangulo ay nanakawin nila. Pati yung mandato ng 32 milyon, kaya paulit-ulit ako 32 milyong Pilipino, ninanakawan ng 300 mambabatas. Huwag ho tayong pumayag. Mag-ingay kayo, and I agree also with this statement given by Vice President Inday Sara Duterte during her press briefing this morning. Nag-iiba na ho yung anyo ng pagbibigay ng protesta. Hindi na rin po na niya, sabi nga niya, kahit kami sa Akbang ng Maisog, we do not encourage yung lalabas po tayo sa kalsada dahil alam ko ho yung nararamdaman ninyo. Pag isang araw hindi kayo nagtrabaho, wala po kayong kikitain. Pag wala kayong kinita, hindi kayo makakapag-uwi ng pagkain sa inyong hapagkainan. Kawawa ang inyong mga anak. Kawawa ang inyong pamilya, magugutom at hindi nyo matutugunan yung pataas sa presyo ng kuryente, presyo ng bigas, presyo ng krudo, presyo ng lahat, pati pambaon ng mga bata. Kaya naunawaan natin, sumali po kayo sa mga matatalinong diskursong ginagawa sa social media. Napakarami pong nagbibigay ng kanilang pananaw. Piliin lang po ninyo yung nagbibigay ng tamang impormasyon. Akin po dito, yung aking pakikipag-ugnayan sa inyo, hindi man po ako vlogger, hindi man po ako miyembro ng tinatawag nating new media, ako po'y ginagawa ko ang aking alituntunin bilang Pilipino, abogado maisog, bilang aking ambag sa nation building, na pasimplihin yung malalalim at importanteng usaping panlipunan para lahat po kayo ay maging kabahagi, ipahatid po ninyo ang inyong opinion. Hindi ho kinakailangan sumang-ayon kayo sa aking pananaw, pero importante meron kayong paninindigan, meron kayong opinion, meron kayong stand. Kay Nick, buong family ko po iboboto kayo, attorney. Shout out from Cebu. Nick of Cebu, maraming salamat pati sa iyong pamilya. Kay Japs Palad, we support you, Attorney Vic and Duterte. Marami pong salamat at sa ngalan din ni Pangulong Duterte, maraming salamat sa inyo. Kay Jen Tampoli, mananalo si VP Sara dyan, lakitiwala namin mga OFW sa kanya. Shout out po sa lahat ng mga overseas Filipino workers. Shout out po sa lahat ng Pilipino na nanirahan na sa iba't ibang panig ng ating mundo. Umaabot po sa akin yung inyong mensahe. Nangangamba po kayo, nalulungkot kayo. Tama rin yung sinabi ni Vice President, Pangulo na tuloy tawag ko, kay Vice President Inday Sara Duterte, nakakahiya na ang estado ng ating bansa kung ihahambing mo at ipapahatid mo doon sa pag inilagay mo sa global stage. Tama po yun. Sinisira tayo ng mga tiwaling politiko, pinagwawatak-watak, wag po tayong pumayag. Let's push them back. Si Raquel Olandesca, hello Attorney Vic, watching here in Bacolod City, you have my vote. Thank you Raquel. Kay Bao_Gum, Attorney, maraming non-partisan ng tahimik lang pero buo suporta namin sa inyo. Maraming salamat. Alam mo ninyo yung ginagawa natin dito. It's more than campaigning. It's a continuation of the advocacy of Akbang ng Maisog, calling for
transparency, accountability, peace, and security. And here we are, wala na po tayong kapayapaan dahil yung mismong gobyerno nagtutulak ng hidwaan. Hidwaang politikal, pinagwawatak-watak ang pamilyang Pilipino, pinagwawatak-watak tayong Pilipino, ang mamamayang Pilipino. Kaya nga po tayo nagkakaroon ng ganitong diskurso. Yung blanco po 28 items po mga kababayan. 28 items ang 28 items ang iniwan nilang bungi doon sa signed final report ng Bicameral Conference Committee. Ano po ang significance noon? Dahil po kini-question natin ang dokumentong ito, ang kinakailangan lang gawin ng House of Representatives Bills and Index Service, ilabas ninyo yung original copy ng enrolled bill. Ilabas ninyo. Pakita ninyo sa mamamayang Pilipino at kami ang mag-i-scrutinize. Kami ang kikilatis, kami ang titimbang kung totoo yung pinakita ninyo. Kahit wag na sa mamamayang Pilipino, bigyan nyo ng kopya yung mga mambabatas. Bigyan nyo ng kopya si Congressman Sid Ungab nung enrolled bill. Marami na hong media outfits na nag-request, hindi binibigay. Alam mo ninyo, pagkatapos ng pag natataka na yung pinakita namin sa inyo, na filed na yung final bicameral conference committee report, I was told that in 5 to 10 days dapat to may kopya na. Anong araw na po ngayon? December 11 pa ho nila final yan. Mag-iisang buwan na, sa darating na Tuesday, February 11, wala pa rin ho silang maipakita. Sabi po ni Vice President na pag-iwanan na tayo, gaano kalala ang Pilipinas ngayon? Malala ang Pilipinas, kaya nga ang tugon niya, pag tayo'y tumuntong doon sa global stage, nakakahiya na ang estado nating mga Pilipino dahil sa politika, dahil sa mga nangungurakot sa gobyerno na pag-iwanan na po tayo. Kay Miss Ilongga, Miss Ilongga, my colleagues in education, full pledge na boboto sa inyo lahat, Negros Occidental. Maraming salamat, Miss Ilongga. Basta Ilongga, hindi na raw po gwapa, kundi isog. Basta Ilongga, maisog. Maraming salamat yung ating mga kaibigan diyan sa lalawigan ng Iloilo. Mabuhay po kayo. At yun nga ho, kay May Moreno, dapat araw-araw mag-live kayo, Attorney Vic, about vice scam kasi natatabunan ng ibang issue. Hindi po tayo papayag, May. Pagpaumanhin po ninyo, kagaya po ng sinabi ko sa inyo, hindi naman po ako miyembro ng new media, hindi naman po ako vlogger, sinisikap ko po makipag-ugnayan sa inyo. Basta't po na libre ang ating schedule, ako po ay makikipag-ugnayan sa inyo. Sisikapin ko po everyday, but hindi ko po may pangako sapagkat alam naman ninyo, bilang formal at official na aplikante ninyo bilang senador, ako po umiikot din at ang dami ko rin kinakaharap na mga kinakausap everyday, but mahalaga po sa akin na makapag-ugnayan sa inyo. Kaya pinipili ko rin po yung ayoko makabala sa inyong trabaho, sa inyong hanap buhay, sa inyong eskwela, sa inyong pamamasada. Kaya po pinipili ko rin po yung oras sa tingin ko ay medyo libre ho kayo para wala naman din akong maagaw na oras at panahon ninyo. So yun ho ang ating napag-usapan. Maraming salamat kanina doon sa Central Luzon Balita. Kay Miss Alma, ako po ay inimbitahan sa kanilang programa, yung Publishers Association of the Philippines Incorporated or PAPI. Maraming salamat kay Mang Johnny na kanila pong godfather dyan sa PAPI. Mabuhay po kayo and I hope to see you very very soon. Kay Manman, Attorney Vic, dati ayaw mo magpa-drug test si BBM. Ngayon gusto mo na. Manman, itutuwid ko muna yung iyong opinion. Hindi ko sinabing ayaw ko siyang magpa-drug test. Ako ang nagpakita ng kanyang resulta na negative drug test noong 2021 November. Ako yung nagpakita. Hinatid ko yan sa PIDEA, hinatid ko yan sa NBI, hinatid ko yan sa PNP, sa Camp Crame. Patuloy yung usapin na siya ay gumagamit di umano ng illegal na droga at pati yung aking ipinakitang resulta ay kini-question na ako raw ay bahagi ng panlilinlang at naki-question din ang aking kredibilidad at integridad. Kaya nga ang sabi ko, para matapos na yan, sumailalim na siya sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test.
tuldukan na yung isyung yan. Pero narinig naman ninyong lahat, nung siya'y tinanong ng GMA 7 reporter, ang sagot niya, hindi lang isang no, dalawang mariin na no. Ayaw niyang sumailalim sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Kayo na ang magbuo ng sarili ninyong opinion bakit ayaw niyang sumailalim diyan sa isang pagsusulit pagdating sa droga. Kayo na ho ang bumuo ng inyong opinion. Aking ginagawa, ang pagiging tinig ninyo, pinapahatid natin, pinaglalaban natin kung anong nararapat at ano yung naaayon sa ating saligang batas. So yun nga ho, ang sabi po ni Vice President Inday Sara sa tanong na do you feel betrayed? Ang sagot niya, wala siyang pakiramdam. Dahil wala naman siyang relasyon sa mga politiko at kahit siya Vice President na, ang kanyang circle of friends ay hindi mga politiko. At tama yun sapagkat yung kaibigan niya bago siya maging Vice Presidente, nakakatiyak siya. Totoong mga tao yun na nagmamalasakit sa kanya at walang interes na isusulong kung hindi protektahan siya. Pablo, lakas mo po dito sa Cebu, especially sa Balamban, Cebu. Naku Pablo, nakakatuwa yung iyong mensahe. Tulungan po niyo ako mangampanya. Kay Sunny, we will vote for you from the province of Bataan. Maraming salamat Bataan. I was just there 2 days ago. Kay Ludi62, okay ang sked ng live mo po habang naghahaponan, nanonood kami sa iyo. Tama po yun, kaya rin po pinili ko yun dahil kagaya ninyo, ako po'y dumaranas ng traffic araw-araw. Alam ko ho, yung oras ng traffic. Ano pong oras ng traffic? Lahat ng oras traffic. Pero lalo na, yung 5 to 7, 5 to 8 dahil yan po'y uwian. At syempre yung umaga, hatiran sa eskwela, papasok sa opisina, traffic din po yan. But ngayon 24/7 na rin ang traffic sa Pilipinas. Kay Maricres Marapon, shout out sir, shout out kay Maricres Marapon. Salamat sa iyong pagsubaybay at pakikiisa. At salamat din po pala, nung isang araw, nung huli po tayong nag-live, ay napakarami pong bagong followers at ako po'y nagulat. Kaya po ako'y nagiging maingat lalo dito sa ating diskurso sa inyo sapagkat dami pong sumusubaybay. Ako ho ay ang dami kong nakakasalamuha everyday and I'm surprised na nagsasabi sila'y nakasunod o nagfa-follow dito sa ating pahina. Kaya lalo kong pinaiigting yung aking mga impormasyon at mensaheng binabahagi sa inyo. Dito po ay walang fake news. I'm trying to deliver important information that are relevant, that are timely, that are correct. At I'm trying to share with you my incisive and analytical and cerebral assessment and analysis ng mga nangyayari po sa ating lipunan. Kay Romel, ikakampanya kita, attorney, sa mga pamilya ko from Masbate. Solid kami sa imo. Salamat, Romel. Dagang salamat sa iyo, Romel. At balik po tayo sa issue ng budget. Meron pong nagtanong kanina yung sa food security emergency doon po sa bigas. Hindi rin po ako sang-ayon doon. Dahil magdedeklara ka lang ng food emergency or food security pagdating sa bigas kung merong shortage. May shortage ba ng bigas? Apaw ho ang bigas Bumabaha po ang bigas Magpunta po kayo sa Davao. Bumabaha po ang bigas doon. Pinamimigay ng mga politiko sa kanilang naisin na talunin si Pangulong Duterte bilang mayor. Hindi po sila mananalo doon. Bumabaha po ng bigas sa Davao. So, bakit tayo nagdeklara ng food emergency or food security sa bigas? Pangalawa, sumisirit pa ho ba ang presyo ng bigas? Dapat to pagka may shortage, na talagang na-determine na may shortage or kakulangan, o kaya talagang sumisirit ang presyo ng bigas. Sobra-sobra po ang bigas Kahit sa pandaigdigang merkado, sobra-sobra po ang bigas. Andito na nga po sa Pilipinas Binagsak nila yung taripa from 35% ginawang 15%. Yung binaba po ng taripa, dapat po yung savings ng mga nag-aangkat. At yung savings na yun, dapat nakikinabang ang ordinaryong Pilipino. Baliktad yung nangyari. Bumaba na yung taripa, di kumita na yung mga nag-aangkat, yung mga trader,
kumita na, hindi po, wag na yung retailer, walang kita po yung retailer eh. Binagsak na yung taripa, kita na po doon. Yung mga importer, pati smuggler, kita. Pagdating po sa merkado, mataas pa rin. Triple po ang kita nila eh. Ganon po kasalbahay ang nagaganap ngayon sa ating lipunan. Kawawa ang consumer. Lalong naghihirap ang mahihirap. Wala pong food security sa bigas dapat. Bumabaha po ng bigas. Ang dami pong bigas. Parte po yan ng pinamimigay nilang ayuda, yung mga tiwali sa gobyerno, bigas. Magpunta po kayo sa probinsya, apaw po ang bigas. Kay James, kinakampanya po kita dito sa Lanao del Norte, sir. Thank you, Sir James, sa iyong pangangampanya. Kailangan ko ang tulong ninyo, pangampanya po ninyo ko sa inyong pamilya, sa inyong kamag-anak, sa inyong kaibigan, sa lahat ng Pilipino sa mampanig na mundo. Alam ko, yung ating mga kaibigan na overseas Filipinos, kayo po'y tumutulong sa akin. Maraming salamat po. Kay Soloista, Attorney, totoo ba mas summit maiwan? Mas masakit maiwan ng karelasyon kaysa ma-impeach. Si VP kahit may pinagdadaanan, mabiro pa rin parang tatay niya. Alam mo ninyo, kaya nga sabi ko, maisog na haharapin ni Vice President Sara Duterte itong impeachment laban sa kanya. At yung sinabi niya, totoo po yun. Wala nga raw po siyang emosyon pagdating sa mga nakilala niya at nakakasalamuhang patuloy na politiko. Hindi dahil hindi niya sila kaibigan, kundi she's maintained. And yun po ang intensyon niya, layunin niya, ang kanyang kaibigan, nung wala siyang pwesto, nung hindi siya Vice President, ay kaibigan pa rin niya hanggang ngayon. Gano'n naman po talaga eh. Hindi po siya Nokia. Hindi po siya user-friendly. Yun po ang tunay na tao. Kaya kahanga-hanga yung attitude na gano'n ni Vice President Inday Sara Duterte. Yun din po ang tanong sa kanya eh. Bakit sa tingin niya ay napakabilis pirmaan yung impeachment laban sa kanya? Ang tugon nga po niya, dahil wala naman siyang personal na relasyon sa mga politiko. Kilala niya, nakakasalamuhan niya bilang pangalawang mataas na opisyal ng ating bansa, pero hanggang dun lang. Hindi niya talaga kaibigang malalim dahil ang kanyang circle of friends, pinanatili niya yung mga kasama niya nung araw pa. Kay Pepe_Pacheco the fifth or V, sino po ba ang presidente ng Pilipinas, Attorney Vic? Si BBM po ba o si Romualdez? Alam mo ninyo, ako hindi ko rin alam. Ako rin hindi ko alam. Hindi ko alam. At ang alam ko lamang, masasagot ko kayo, nung ako'y naglilingkod pa sa pamahalaan, maraming nag-aastang Pangulo, wala namang mandato kahit isang boto. Maraming feeling Pangulo, wala namang mandato bilang Pangulo. Samantalang yung may mandato na maging Pangulo, hindi naman ginagampanan yung trabaho ng kanyang opisina. Doon tayo nagkakaproblema. So yun ho ang ating pinag-uusapan, budget. Itong illegal, immoral, invalid, criminal, and unconstitutional 2025 budget, wag po tayong malilihis diyan. Kay EA, ask ko lang po if sang-ayon po kayo sakaling tatakbong presidente si Vice President Sara Duterte. Yes, I will support Vice President Inday Sara Duterte should she run, eventually decide to run for president. Siya naman po talaga ang incoming na, kaya siya sinisira eh. Yung kanyang pamilya, yung kanyang pagkatao, sinisira nung isang taong nangangarap maging Pangulo kahit walang kapana-panalo. At para maabot niya ang kanyang ang pangarap na talaga namang imposible, sinisira niya ang ating sistema ng demokrasya, sinisira niya ang sambayan ng Pilipino, sinisira niya ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para lang matupad ang kanyang pangarap. So dito po tayo uli sa budget, ulitin ko, update tayo. Tayo'y nag-file ng motion for issuance of subpoena duces tecum. Ibig sabihin po, tayo po'y nagre-request sa Korte Suprema, subpinahan ang House of Representatives Bills and Index Service, na i-file na po ito kahapon at kanina. At hinihiling po natin na i-produce yung enrolled bill. Huwag po ninyong kakalimutan na enrolled bill. Iba po yung BICAM report sa enrolled bill.
mahalagang ilabas yung enrolled bill, ating pananagutin kung sino nagsalaula sa ating 2025 budget. Humihingi po tayo na mag-issue ng subpoena. Malaking bagay po ito, pati sa mga maestrado ng ating Korte Suprema, sapagkat dadali po yung kanilang trabaho at makikita nila na itong 2025 budget is nothing but a fruit of a very poisonous and erroneous legislative process. Dapat ito ideklarang unconstitutional. Queen Birth, you hate corruption pero the answer to that is transparency. So bakit ayaw ng SALN reveal? Liar ka. Si Queen Beach, hindi po mali lang yung pagkakaintindi mo. I am all for the filing of SALN. Ayaw kitang tugunan ng bintang mo sa akin dahil dito sa aking pahina, welcome lahat. Sabi ko nga kahit hindi kayo sang-ayon. Ang sabi ko, ayaw kong ilathala o i-publish ang SALN ng mga nasa gobyerno. Ako'y wala pa sa gobyerno. Pero ang aking sagot, pabor ito sa mga nasa gobyerno. Pati yung mga korap. Ayoko po tutol ako na ilathala o i-publish. Bakit? Iaharas po yung pamilya ng mga yan. You're going to put them in harm's way. You're going to endanger their safety. Si Queen Beach, ikaw ba'y payag ka? Ilathala mo yung income tax return mo. Publish mo. Diyan, i-publish mo sa pahayagan, payag ka. I-publish mo sa social media, payag ka. Hindi ko sinasabing hindi ka nagbabayad ng iyong buwis. Malamang nagbabayad ka. Pero payag ka ba na i-publish o isa publiko yung iyong income tax return, whether malaki yan or whether maliit yan? Tanungin mo, yung iyong kung negosyante ka, yung kapwa mo negosyante, payag ka ba na ilathala yung ating mga income tax return? Kung ikay na may napapabilang sa ilang bilyonaryo sa ating bansa, tanungin mo yung kapwa mo bilyonaryo, payag ka bang ilathala yung income tax return mo? Kung katulad ka lang namin, ng marami kong followers dito na ordinaryo manggagawa, tanungin mo, payag ka ba na ilathala yung income tax return mo? Yun ang ating tinututulan, hindi yung SALN. Sapagkat ako, kagaya ko, nung ako ay naglilingkod sa pamahalaan, nag-file ako ng aking SALN. Nandyan yan sa tanggapan ng Pangulo, nag-file ako ng SALN. Kaya Rogeline, Attorney Vic, we support you from Tacorong City, Sultan Kudarat. Maraming salamat, maraming salamat. At yun nga yung sinabi ko, mahalaga, pag-usapan natin yung budget. Alam mo ninyo, kaya nila tinatago yung usapin ng budget. Napapaya sila. Una, sinabi nila, sinungaling si Pangulong Duterte, kinain nila yung kanilang bintang. Sinabi nila na kami raw po ay nagsisinungaling, kami raw po ay fake news at kami malisyoso. Kinain nila lahat ng sinabi sapagkat nagsampa kami ng kaso. Pero higit sa lahat, tinatago po nila yung usaping ito sapagkat ayaw nilang malaman ng mga creditors ng Pilipinas, foreign and local creditors, no, na may problema yung budget. Bakit? Hindi po sila basta-basta papautangin. Bakit? Wala pong magpapautang ng kahit na magkanong halaga kung walang kasiguruhan na ikay mababayaran. At pag nadeklarang unconstitutional itong 2025 budget, hindi sila basta-basta makakautang. At pag hindi sila nakautang, wag po kayo mag-alala. Hindi naman po tayo magbebenepisyo pag sila'y nakautang eh. Pag hindi sila nakautang, hindi mapopondohan yung kanilang akap, hindi mapopondohan yung kanilang AIX, hindi mapopondohan yung kanilang unprogrammed appropriation o yung pork barrel. Yan ang kanilang pangamba. Kaya linulubog nila pati yung mga tiwaling traditional media. Hindi binabalita itong usaping ito, ginagamit yung impeachment ni Inday Sara bilang panakip sa higit na malaking usapin itong napaka-anomalyang 2025 budget. Huwag po tayong magpapalihis. Ito ang tunay na usapin, ito ang tunay na usapan. Balik po tayo sa sentro, ito ang ating hindi titigilan. Kay Ray Ladista, Go Attorney, love you watching from Dapitan City, Zamboanga del Norte. Maraming salamat Ray at sa mga taga Zamboanga. Mabuhay po kayo. So ito po yung ating usapin. Huwag po tayong lilihis. Tinatago nila. Pinagtatakpan nila na corner na sila. Hindi nila may paliwanag itong illegal, immoral, criminal na 2025 budget. Ilabas ninyo yung enroll bill. Si Stella Kimbo, yung mga taga Marikina, mag-isip-isip po kayo. Mag-isip-isip kayo.
Yung 1+1 ng taong yan, ay maabot po ng 6.325 trillion. Kahit napakaraming blanco, nasagot niya yung final amount ng ating budget. Yan ang ating panagutin. Ilabas ninyo yung kopya ng enrolled bill. Again, ito'y authority sa usaping budget. Congressman Sid Ungab confirmed to me just a moment before I went on live na wala hong ipinapakita at walang inilalabas ang Bills and Index Service ng House of Representatives nitong enrolled bill. December 11 pa ho na i-file yung BICAM report na final, ratified, signed, and approved. Ngayon po ay ilang araw na lang mag-iisang buwan na walang maipakitang enrolled bill. Yan po yung hinihingi natin sa Korte Suprema na mag-issue na ng subpina, ipalabas at dadali po yung ating trabaho at paghahanap ng transparency at accountability. At sumulat na rin po tayo, we humbly requested yung kopya po, yung pangalan ng bumubuo ng Technical Working Group ng mga empleyado ng House of Representatives Committee on Appropriation. Sumulat na rin po tayo sa Senate Secretary, hinihingi po yung pangalan at listahan ng mga empleyadong bumubuo, yung mga kawani ng Senado na bumubuo ng Technical Working Group or Technical Working Staff ng Committee on Finance ng Senado. Dahil po binibuild up na po ng ating mga abogado yung kaso laban sa mga tiwaling mangbabatas. At tuloy-tuloy po tayo, hindi po natin lulubayan ito, kaya ako po binabalik sa usapin ng budget. Balik po tayo sa sentro. Pinagtatakpan nila, wag po tayong pumayag. Andrea, May 218, hindi duwag, hindi sunod-sunuran at matapang. Go, Attorney Vic. Maraming salamat, Andrea. Tayo po ay Pilipino, abogado maisog at ginagawa ko ito'y para sa inyo. Ako po'y nagiging tinig ninyo at umaasa sa inyong tulong at proteksyon sapagkat alam ho ninyo, hindi rin naman biro at mapanganib ang magsabi ng katotohanan. Subalit tayo po'y bilang Pilipino, dapat bahagi tayo ng mga importante at mahalagang usaping panlipunan katulad ng anomalous, illegal, invalid, immoral, unlawful, and unconstitutional 2025 budget. Huwag po tayong magpa-distract. Hindi po usapin talaga ang impeachment laban kay Inday Sara. Ito po'y ginagamit nila panglihis. Dito sa na-corner sila, nahuli sila, huling-huli. 28 blankong item diyan sa BICAM, iniwan po nila. At sino yung makating kamay na naglagay ng halaga? Yan po yung ating usapin. Unconstitutional po ito. Ayaw nilang pag-usapan. Natatakot sila. Bakit? Alam na po ng iba't ibang business group. Pinag-uusapan na po how they mangle the 2025 budget. Alam na ito ng Makati Business Club. Alam nila ito. At itinatago nila ito sa ating mga creditors. Dahil magkakaproblema sila pag nagkaroon ng pangamba yung creditors, hindi sila makakautang basta-basta. Bakit naman sila nangangamba na hindi sila makautang? Gagamitin na naman yung dahilan. Kasi raw po destabilizer tayo. Paanong destabilizer? Kayo ang gumagawa ng maanumalyang budget. Nahuli lang namin kayo. Walang destabilizer na kumikilala sa supremacy ng ating saligang batas. Walang destabilizer na tumatakbo sa Korte Suprema at humihingi ng karampatang lunas sa ginawa ninyong unconstitutional, criminal, unlawful, invalid 2025 budget. Wala hong ganung destabilizer. In fact, kami, sa Hakbang ng Maisog, we have always advocated for all those in the government at lahat ng Pilipino to uphold, defend, and respect our Constitution. Kayo, yung mga tiwaling mangbabatas, ang walang respeto at pagkilala sa ating saligang batas. At yung mangbabatas na ginagawang mangmang ang sambayan ng Pilipino na ito raw po'y ministerial duty lamang, paano naging ministerial duty ang halagang 241 billion pesos? Paano naging ministerial yan? Sige nga, ipaliwanag mo. Bakit hindi mo ilabas yung enrolled bill? Huwag mo kaming gawing mangmang. Hindi ka naman din ganun katalino kung tratuhin mo kami. Ginagawa mo kaming mangmang. Ikaw ay empleyado namin. Ang sahod mo, sahod lang salary. Hindi kasama yung kurakot at korupsyon mo. Galing yan sa buwis
ng sambayan ng Pilipino. Puntahan natin yung luho mo. Yung luho mo, yung bag mong milyong-milyong pisong halaga, galing yan sa pera ng Pilipino. Buwis namin yan. Yung mga mamahali mong relo, buwis namin yan. Yung bag mo na nagkakahalagang 3 milyon, 5 milyon, pangarap na yan ng ordinaryong Pilipinong magkaroon. Magkaroon man lang ng 3 milyon, 2 milyon bago pumikit ang kanilang mata dito sa mundong ibabaw para meron silang maiwan sa kanilang mga mahal sa buhay. Ikaw bag lang, napakaswerte mo naman. Hindi swerte tawag doon, napakakurap mo naman. Pera ng Pilipino ginagamit mo. So muli po, ang issue natin, budget ha. Ating suportahan ipagtanggol. Hindi lamang si Vice President Inday Sara Duterte, kung hindi, ang 32 milyong Pilipinong tumangkilik sa kanya at ginawa siyang Vice Presidente. Ating protektahan at ipagtanggol ang 32 milyong Pilipino who lawfully, legally, constitutionally, and democratically elected Inday Sara to be our Vice President. Huwag po nating hayaang patuloy ninanakaw ang pera nating mga Pilipino. Huwag rin po natin lalong pahintulutan na pati ang pangalawang Pangulo ay nanakawin sa atin ng iilang tiwali at elitistang mangbabatas. 300 lamang po ito, higit kumulang. Ang bumoto po kay Inday Sara ay 32 milyong Pilipino. Atin po itong protektahan. Muli ho, maraming salamat. Ang akin pong numero uli ay number 56. Madali pong tandaan, 56. Hindi po ito yung 56 na pautang. Hindi po ito yung 56 na pabigat. 5656, isang investment para sa isang tunay, maisog at totoong oposisyon sa Senado. Atin pong babantayan ang ating budget. Lalabanan po natin ang mga korap. Tulungan po ninyo ako mga kampanya, number 56 bilang senador ninyo, Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado maisog. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at may bilin po sa akin dito, share and like my pages. O yun po, share and like my pages. At magkita po ulit tayo, sikapin ko pong mag-live bukas at everyday I'll try to do live para tuloy-tuloy po yung ugnayan natin. Hindi ko po pinababayaan yung ating kaso sa Korte Suprema. Pananagutin po natin itong unconstitutional 2025 budget. Tulungan po natin ang ating bansa, ipagtanggol po natin laban sa mga kurakot at tiwaling mambabatas. Muli ho, ako po si Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, Pilipino, abogado, maisog.